So makalipas lang po ng 3 araw mula nung binayo ng Bagyong Tino ang probinsya ng Negros Occidental, ay makikita po natin ang kagandahan ng panahon ngayon, no? So kamusta yung mga kababayan nating taga Negros, na kung saan ay sobra talaga yung paghagupit ng Bagyong Tino, at makikita po natin maraming punong natumba, maraming bahay na winasak, maraming bubong na pinalipad ng bagyong ito. So sa tala po ng buhay ko, ito talaga yung malakas na na-experience ko na bagyo sa tala ng buhay ko. So ngayong araw ay nandito tayo ngayon sa Murcia, going to La Carlota Road, no? So nakikita ko sa mga news na isa ang La Carlota City na kung saan ay napakalakas at napakahagupit at napakalala ng sitwasyon. Sitahin natin ang La Carlota City, kung ano nga ba ang kalagayan nila ngayon, at para maipakita ko na rin sa inyo. So tara, let's go mga idol. So binabaybay po natin ngayon ang papuntang La Carlota City. So kamusta? Isa rin ako sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa awa po ng Diyos ay hindi po nasira yung bahay na tinitirhan namin. So makalipas lang po ng 20 minuto ay narating natin ang sentro ng La Carlota City. So nagmula po tayo sa bayan ng Murcia. So ito yung kalagayan nila ngayon, no? So nandito na tayo sa kanilang sentro mismo. Business as usual, ay parang wala lang bagyo, no? At mukhang wala rin kuryente ngayon dito dahil yung mga generator ng mga establishmento ay umaandar. At ito yung kanilang plaza. At makikita po natin ang malaking puno na natumba. At papunta tayo ngayon sa Barangay RSB, na kung saan ay nakikita natin sa mga balita na isa sa mga sinalanta ng todo-todo, yun, no, yung kahoy na natumba. Diba? Nakita nyo yung mga kahoy na natutumba ay sobrang ang lalaki. Puntahan natin para makita natin ang malapitan. Yun, no? So, matatanaw natin yung mga kahoy na sobrang matataas at malalaki. Yun, punta natin. Yun, no? Ito yung kahoy na natumba. Sobrang laki. Uy. Grabe, no? Ganyang kalakas si Typhoon Tino. So ngayon ay hindi tayo makadaan dyan. So nilapitan lang natin ng malapitan kung para makita natin mismo kung gaano siya kalaki. Grabe. Mga ganong puno ay talagang natumba pa talaga ng Typhoon Tino, no? Grabe. So, nandito na tayo sa proper nila. Yung mga tao ay nakikipag pila para makapag-charge, makapag-connect sa wifi para maka-contact sa kanilang mahal sa buhay, no?
At para malaman na nasa mabuti silang kalagayan. Tignan mo yung bangko ng video. Grabe yung pila. Talagang kailangan talaga nila ng mapagkagastusan. So magtatanong-tanong tayo dito kung saan yung Barangay RSB. Grabe. Ganyang kalakas si Bagyong Tino. Akalain mo yun, signal number 4. Grabe. Sa tala ng buhay ko, yun talaga yung naranasan kong napakalakas. Dahil dati signal number 2 or 3 lamang ang nararanasan namin. Grabe. Alam mo, dekada na yung kahoy na yun ay napatumba pa ni Bagyong Tino. So sobrang maingay dahil kabi-kabilaan lamang yung mga nagsisiandaran na mga generator. So, magtatanong-tanong tayo dito kung saan yung Barangay RSB. Nakikita ko talaga is napaka napinsala yung barangay nila. So, liko tayo dito sa kanan. So, parang naalala ko dati, papunta yata yan ng Central. So, maghahanap tayo ng pagtatanungan dito. Diretsuin na natin to. Dahil natatandaan ko yung barangay nila ay papuntang Central. Yung mga tao nagsisilabasan dahil nga walang kuryente at napakainit pa ng panahon, maalinsangan ngayon. So, halos lahat ay busy. Hindi tayo makapagtanong dahil halos lahat ng tao ay busy sa kanilang trabaho. O, diretso nila natin. Yung kabundukan pala na yan, guys, ay Mount Canlaon. So, hindi lang natin makikita dahil maulap. Nyo guys, oh, natumbahan ng poste. Uy, grabe. Sobrang lakas talaga ng Bagyong Tino, no? Nakita ko yung signboard ay you are entering Barangay RSB. So, tama nga yung kutob ko. Diretsuin natin yung kalsada na to. Samahan nyo ako, mga idol. Matatanaw po natin mula rito sa kinalalagyan natin yung Central, na kung saan dyan pinoproseso ang tubo na ginagawang sukal, maskubado. So, papasok na tayo sa kanilang proper ata to. Kita mo yung ambulansya. Ito yung nakita ko sa balita. Talagang rinagasa sila ng tubig tsaka putik. Grabe. Sobrang napinsala yung barangay nila rito.
Grabe oh. So papasok pa lang tayo sa kanilang proper. So nakalipas po ng 3 araw mula binayo sila ng bagyo, medyo okay na rin yung kalsadahan dito. Yun, tignan yung mga putik oh. Grabe. Tignan natin. Pasok tayo. Grabe yung putik oh. No? Tignan nyo. Tignan nyo guys oh. Lapitan natin. Kikita nyo ba yung sasakyan na yan oh? Tsaka yung mga kahoy. Putik. Grabe. Sobrang napinsala talaga yung barangay nila oh. Sukin natin. Sobrang putik. Shit, grabe. Grabe oh. Uy, sobrang putik dito guys. Uy, shit. Grabe oh. Yung mga sasakyan oh. Dinali ng putik. Yung guys oh. Grabe. Talagang napinsala talaga sila ng grabe. Nakakaawa yung sitwasyon nila ngayon dito. Grabe guys. Alam nyo ba yung barangay RSB ay isa ito sa mga agresibo dahil nga malapit sila sa Central. So meaning maraming trabaho. Grabe. Doon yata yung proper oh. Hindi tayo makadaan dahil nga ay sobrang putik. Diretsuhin pa natin to guys. You know, mga putik. Grabe. Sobrang putik dito. Ay, baka madulas pa tayo dito. Tignan na natin dito guys. Uy, maabot yung putik dito na may kasamang mga kahoy. Grabe. Tignan nyo guys oh. Tignan nyo. Sobrang nawasak yung mga bahay. Grabe. Umabot pa dito oh. Grabe. First time kong makakita ng ganito. So kakatapos ko lang po magpalipad ng drone. So grabe yung sitwasyon nila rito. So mula po rito sa kinalalagyan ko ngayon, ito po yung kalsada na dapat ay lebelado po yan dyan. So meaning itong putik na ito, tapos yung pader nila oh, nagiba. Kung tayo ay nagrereklamo na walang kuryente, walang internet, walang tubig, sila rito doble-doble yung pasakit nila. Bukod po rito sa barangay RSB ay pag diniretso po natin yung kalsada na ito, ay meron po dun isa pang barangay daw na mas malala pa talaga dito. Pagkalikasan na talaga yung gagalaw, hindi talaga, walang teknolohiya na makakapagpigil. Grabe.
Tapos meron pa dito siguro evacuation dito. Merong bakwit dyan. So balikan natin ulit dito. Bago tayo umalis rito ay tignan uli natin. Grabe kung gaano kataas yung ilog na ito. Ay umabot pa talaga rito. Grabe. Nakakapanlumo. Park natin. Grabe. Grabe yung pangyayari sa kanila mga guys, grabe. Sobrang taas na ng ilog, napakalalim na. Umabot pa rito yung lupa. Punta natin. Grabe. Tapos meron pa mga bahay doon, oh. Grabe ah. Shit. Nakakapanlumo. At hindi lang po ito dito. Yung Pinsala, mas malala pa yung sa Karatig siguro na barangay. May napanood nga ako doon sa news na wipe out talaga. Yung dating Sapa, pag sinabing Sapa ay maliit lamang. Tapos sobrang pinasukan ng lupa. Wipe out talaga lahat ng bahay. Grabe. Tingnan natin dito kung gaano kalalim yung ilog. Yun, matitignan natin. Tignan natin, oh. May mga kasamang kahoy, lupa. Yung nangyari sa kanila rito, sobrang sakit, sobrang nakakapinsala. Ewan ko kung ilang grabe na ba yung binanggit ko sa video natin. Pero yun talaga yung mako-comment ko rito. Kalain mo yun, oh. Sa tingin ko napaka-safety naman ng lugar nila. Kasi malayo naman sila sa karagatan. At sa kabundukan, medyo malayo rin sila sa Mount Canlaon. Pero di natin malalaman pagka ang kalikasan na talaga ang gumalaw. Grabe yung pangyayari dito. First time ko talaga nakita personal. Napaliparan na natin ng drone. Nakita natin ng drone shot. Nakita natin ng mas malapit. Grabe guys. Yung mga hindi lang ito meron pang mas malala sa katabing barangay yata nila. Natapos na tayo rito. Yun yung kalagayan nila ngayon dito. Grabe. Dulas. Sobrang dulas ng putik. Medyo okay na sila rito. Dahil nga 3 araw na yung nakalipas yung sasakyan, no? Grabe. Grabe yung putik, oh. Sasakyan. Grabe. Hindi tayo makalapit dun mismo sa ano. Guys, no,
Bali nalibot na po natin yung proper lang po ng barangay RSB dahil napakaputik talaga at parang hindi kaya ng motor natin na dumiretso pa sa susunod na barangay. So grabe guys, grabe, napakalala ng pangyayari dito sa kanila. Ari-arian, bahay na wipe out talaga dahil hindi lang po baha, hindi lang po tubig yung rumagasa sa kanila, may kasama pong lupa, putik, meron pang mga kahoy. Di natin alam, baka sa taas ng kabundukan ay merong pagpuputol ng kahoy, minahan at quarry. Grabe. So yun, sana meron tayong natutunan sa pangyayaring ito dahil signal number 4 po yung Negros Occidental. So kung tayo po'y nasa bahay at apektado po ng bagyo at nagrereklamo po tayo ng walang kuryente, walang internet, walang tubig, so how much po yung nadadarama nila dito, diba? Yung nai-experience nila, hindi lang po walang tubig, walang internet, walang maayos na inumin. At sa mga tao po na nais tumulong, pumarito lang po kayo dito sa barangay RSB. Dito yan sa La Carlota City, Negros Occidental. At makipag-contact na lang po tayo sa mga legit po na tumutulong po sa mga kababayan po natin dito. Dahil hindi lang po ito yung nakita po natin, may mas malala pa po sa mga kapasok-pasukan po ng barangay po na ito. So yun na nga guys, maraming salamat.